second quarter. At the rim, Victor! They converge. So unahin muna natin ang magiging huling banggaan ng Oklahoma City Thunder kontra San Antonio Spurs sa kanilang series. Tabla sa 3-3 ang bakbakan, ibig sabihin parehong may iboboga po talaga ang magkabilang kupunan. Game 7 na bukas sa home court ng defending champion, magkakaalamanan na kung anong grupo ang mas malakas at lalaban ng NBA Finals sa naghihintay na team ng New York Knicks. Exciting kung ano ang mangyayari sa salpukan ng dalawang grupo, hirap na sabihin kung anong team ang mananalo sa kanila. Win or go home situation para sa dalawang team, kaya naman paniguradong mainit ang magiging laban nila bukas. Sabayan ng tibay at lakas kung saan sinabi na nga dito ni SGA na ang kanilang laban versus Spurs bukas ay ang pinakamalaking laban sa kanyang career. Sinabi rin dito ng back-to-back MVP na isa nga daw po ang San Antonio sa pinakamahirap na kalaban sa NBA ngayon. Binanggit rin niya ang Indiana Pacers at Denver Nuggets. Oh, I'm good. I'm ready to go. Biggest game of my career. Yep. I don't know. They're up there for sure. Indiana and Denver were pretty tough. Taking us to Game 7, probably the common denominator with those groups. But yeah, they're a very tough team, really good team, especially this late in the season. You're going to play teams of this caliber. It's no surprise. Habang itong si kabayan Dylan Harper naman ang Spurs rookie guard, ay sinabing gusto daw nilang maging parte ng history sa liga. Ang makalaban at talunin ang kilalang malakas na grupo ng kalaban at ang dating champion. Para sa akin, sa tingin ko lamang pa rin talaga ang OKC sa kagaya ng magiging laban bukas, laimado sila pagdating sa experience na paniguradong lilito ang pagiging champion nila. Solid ang team ng Thunder, kaya naman hindi sila basta-basta natatalunan. Pero pipiliin ko ang Spurs na mananalo sa Game 7 bukas, kasi sa gutom ni Wemby sa panalo na paniguradong hindi magpapapigil ang alien bukas kahit anong depensa ang gawin ng OKC sa kanya. Iwasan lang ang turnover, may chance na mananalo ang San Antonio. Kayo mga kaibigan, Thunder win ba o Spurs? Mag-comment lang po. Ngunit bago tayo magpatuloy, ay subukan nyo pong maglaro sa NotGo. Hindi ito isang sugal, hindi mo kailangang maglabas ng kahit isang sentimo na puhunan para kumita mga kaibigan. Magsipag lang sa paglalaro, gawin ang daily task na hinihingi ay kikita ka kahit nasa bahay lang. Ang maganda sa NotGo ay mabilis ang pag-withdraw, hindi kagaya sa ibang laro. E-click lang ang link na nakapin sa comment section. Maraming salamat po. Ngayon ay dito na tayo sa isang malaking storya na galing kay Bleachers Report. Greg Swartz, maglagay na lang po daw kayo ng isang dagdag na team at player na pwedeng i-involve para maging 4-team trade. Na kung saan si Giannis Antetokounmpo ay mapupunta sa Golden State Warriors, si Kevin Durant naman ay mapupunta ng Wolves habang si Jimmy Butler ay mapupunta sa Houston Rockets. Interesting masyado ang trade na ito mga kaibigan. Yun nga lang, para sa Warriors ay masasabi na sugal ito sa kanila para makuha si Giannis, mabibitawan nila si Butler at mas asama pa dyan ang kanilang number 11 pick sa papalapit na draft. Na sa mga hindi pa nakakaalam, may dalawang mabigat na pangalan sa draft ang tinitingnan ng Warriors. Na sina Braden Berries. Sunod sa kanya si Axel Lendebor na isang tunay na magaling na all-around player, may handles, may pasa, may tirada sa threes at matinik na scorer, mapaloob at labas. Parang Andrew Wiggins ang galawan niya, na sa tingin ko ay mas perfect siya sa GSW kasi may size, isang 6'9" forward si Axel Lendebor. Panoorin niyo po hanggang dulo.